Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po tayo manalangin, basahin muna po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng mga awit, Psalms 89 verse 2, For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shall thou establish in the very heavens. Lamentations 3:21, This I recall to my mind, therefore I have hope. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat po sa Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong katapatan sa amin, sa iyong pong kahabagan. Sa bawat araw kayo, Lord, nagkakaloob ng buhay at kalakasan, maging ang iyong provision, maging sa aming mga mahal sa buhay. Di man po kami karapat-dapat, O Lord, sa mga blessings mo, subalit kayo po'y laging andyan. Nakabot po lagi ang iyong kamay na umaalalay po sa amin na sino mang nadarapa. Salamat po, O God, sa iyong pag-ibig sa amin. Di mo po tinitingnan ang aming mga pagkakamali sa buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali at sablay po namin na nagagawa sa bawat araw. Maging sa hindi tamang haka ng puso namin, patawad po. At patuloy, O God, kayo po ang manguna sa bawat isa amin. Pagpalain mo nga po ang simpleng devotion ito at maging blessing po sa bawat sa nakikinig. Sa iyo lamang po ang papurit pa salamat, pinalapit namin in Jesus' name pray. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang isang dahilan bakit po ang mga course doon, yung mga orbit, ang mga planeta hindi nagkakabangga-banggaan, sapagkat yan po'y katapatan ng Diyos. Sinabi po niya yan sa kanyang salita. At ganun din po sa buhay natin, sa maraming pagkakataon ng ating buhay, masasabi po natin na sa lahat ng pagkakataon, tapat ang Diyos sa ating lahat. Di man po ninais ng Diyos yung ating mga nagagawang pagkakamali, sapagkat ang gusto ng Diyos maging maayos pong buhay natin eh. Subalit sa katigasan po ng ating mga ulo, ng ating mga puso, ginagawa natin yung free will ika nga natin. Pero ano pong nagiging bunga nito sa ating buhay? Kalimitan tayo po ay bumabagsak. Tayo po ay nag-fail sa buhay. Subalit ang Diyos, lagi nakabot ang kanyang kamay. Lagi inaalalayan tayong makabangon. Alam nyo, ako'y nagpapasalamat din po sa Panginoon sapagkat kahit po sa kabila ng mga anumang sitwasyon ng buhay ay nagawa po makatapos. Kahapon po nagkaroon kami ng graduation. Salamat po kay Pastor Edwin Limbaga na nagtiyagang magturo po sa amin at nagtapos po tayo ng masteral po sa Biblical Philosophy. Salamat po sa mga katuruan sapagkat tayo pong lahat ay hungkag pa sa kaalaman. Nagsisikap lang po tayong matuto upang sa gayon mas lalo po nating maunawaan ang nais pong ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po sa buhay ni Joseph, nung siya po ay tinapon ng kanyang mga kapatid na pagkaisansit kinainggitan, inihulog po siya sa balon at siya po ay naibenta sa mga Midianites at siya po ay nadala doon kay Potiphar. At nung siya po ay mapunta doon, naging katulong po siya, naging mayordomo. At napagbintangan pa sapagkat yung asawa ni Potiphar ay laging pinagnanasahan siya. Subalit ang Panginoon po ay sumasa kay Joseph. Hindi niya po nagawa ito at siya namin napagbinti ikinulong. At doon sa kulungan, andun po ang Panginoon laging gumagabay sa kanya. Naging katiwala po siya doon hanggang sa nag-interpret siya ng dream ng cupbearer at ng beggar at na-interpret niya to. At dumating ang pagkakataon na nagkaroon po ng panaginip itong Pharaoh at walang makapag-interpret. Si Joseph po ang nag-interpret ito at nang ma-interpret po niya ito, ay nagustuhan po ng Pharaoh at siya po na-promote bilang governor po ng Egypt. Kita niyo po ang promotion ng Diyos. Joseph waited for more than 13 years ng buhay niya at nabigyan ng pagkakataon na siya maging governor ng Egypt at yun ang naging paraan ng kanyang buong pamilya na anak lahat ni Israel, ni Jacob ay mapunta po doon sa Egypt at sila po ay nakaalis doon sa taggutom sapagkat meron pong famine that time. Kaya mga minamahal, minsan sa pagkakataon ng ating buhay, hindi mo maunawaan ng Diyos Para bang tayo laging humihiling sa Kanya. Dami nating prayer, hindi pa pinagkakalob sa atin. Subalit, ang salita po ng Diyos, sinasabi po niya, Great is thy faithfulness. Si Jeremiah, mga minamahal, during the time na worst na nangyayari noon sa Israel at sa Judah. At ito po'y mabibihag na sila ng Babylonia this time. Nagkaroon ng maraming tagutom, maraming namatay at sinunog po yung templo ng Jerusalem. At nandun po siya sa Mount of Olives, nakatingin siya po'y umiiyak, tumatangis
at nakikita niya ang paghihirap ng kanyang bayan, subalit wala siyang magawa. Ang sabi niya po doon sa Lamentation chapter 3 verse 21, "Then I recall to my mind, therefore have I hope." Meron siyang pag-asa eh. Ang sabi po niya, "It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Wow! Alam niyo mga minamahal, ito yung sinasabi po ng isa ng awit na great is thy faithfulness. Morning by morning new mercies I see. All I had needed, that I have had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars that courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Alam nyo, ito po ang lagi nating isa puso. Kahit kailan, ang Diyos po'y nananatiling tapat. Nagagawa po natin mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, pero nandun yung kamay ng Panginoon, di niya po tayo pinababayaan, lagi niya po tayong ibinabangon. At sabi nga po ng salita ng Diyos, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise." Sabi po ng Revelation, hindi po ba, 22:6, totoo po, ang salita ng Diyos, tapat ang nagsalita nito. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, wag mong panghinaan ang ating loob. Ano mang kalaging sitwasyon ng buhay, may magandang plano ang Panginoon sa ating lahat. Di man po pinagkakalob sa atin ng mga hinihiling, magpatuloy lang po tayo, manatiling tapat. Sapagkat ang Diyos, hindi niya po tayo kaliligtaan, hindi niya po tayo pababayaan kahit kailan. Mula noong umakyat po siya sa langit, sabi po ng Book of John, ipaghahanda tayo ng isang lugar na kalalagyan. Huwag magulumihan ang ating puso. Ang sabi po ni Kristo, "In my Father's house have many mansion." May mansyong naghihintay sa atin. Di man po natin alam kung gaano pa kaganda yung langit. Sabi po ng Bible, hindi pa pumasok sa kaisipan ng tao kung gaano kaganda ang langit na inihanda ng Diyos sa atin. Magpatuloy lang ho tayo, sapagkat may langit na bayan naghihintay sa mga tunay nakikilala at tatanggap sa ating Panginoon bilang Lord and Savior. Yun yung katapatan ng Diyos. Baka hanggang ngayon, pinagmamatigasan natin ang ating mga puso. Ang Diyos ay kumakatok. Patuloy na kumakatok sa pintuan ng bawat puso, nagpapaanyaya. Naghihintay lamang na siya po'y ating papasukin. Mga minamahal kong mag-anak, pamilya, kaibigan, kakilala, na wala pa pong tamang relasyon sa Kanya. Ito na po yung tamang pagkakataon na buksan ang ating mga puso. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon na makipag-partnership sa Kanya. I-surrender po natin sa Kanya. Tapat po ang pangako ng Diyos na may langit na bahay naghihintay sa Kanya sa sino mang sasampalataya at tatanggap kay Kristo bilang Lord and Savior. Pinangako po ng Diyos yung buhay na walang hanggan. Kung nakakaranas man tayo ng maraming pagsubok dito sa lupa, mga minamahal, tatagan lang po natin. May magandang plano po ang Diyos sa ating lahat. Pinapatibay po tayo, pinapatatag po tayo. Katulad din niya po ni Jeremiah, nung tinawag siya ng Panginoon, sinabi na ng Panginoon sa kanya, ang mga yan, mag-preach sa kanila. Subalit hindi niya kikilala sa iyo, hindi nila tatanggap sa pinagsasabi mo. Subalit magpatuloy ka lang. Ang sabi nga po ni Jeremiah, sabi po ng salita ng Diyos, "Tumawag ka sa akin at ako'y gagawa ng makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman." Hindi po natin nalalaman na magandang plano pa ng Diyos sa ating buhay. Subalit magpatuloy lang ho tayo, magpakatibay ho tayo, magpatatag sa ating buhay. Pananampalataya, sapagkat ako po'y naniniwala. Sabi nga po ng salita ng Diyos, "Great is thy faithfulness." Nawa, sa simpleng encouragement ng salita ng Diyos, pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, tunay, napakabuti mo po sa amin. Kayo po'y nananatiling tapat sa kabila ng mga pagkukulang po namin sa buhay. Yes, O Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang amin po mga naisin, all our dreams and desires, ang mga adhikain sa buhay. Kayo po ang manguna, O God. Pagpalain mo nga po kami at dalangin po namin na simpleng devotion team maging blessings po at maging encouragement sa bawat isa. Pagpalain po kami, O God, sa bawat araw. Tunay, napakabuting po sa aming buhay. Ito po yung lalapit namin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa. And God bless us all. Thank you po.